Mga kawakwidlan, magandang araw po sa inyong lahat. May pasabog na naman sa politika. At ngayon, pagkakataon, galing mismo kay Congressman Sandro Marcos. Ang kwento niya, bago raw ang 2022 presidential election, pumunta sila ng kanyang ama kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para humingi ng suporta. At ayon kay Sandro, may tatlong tao raw na humarap sa kanila at naglatag umano ng mga kondisyon. Kabilang daw dito ang pagkakaroon ng impluensya kung sino ang magiging executive secretary, Senate President, House Speaker, at iba pang mahalagang posisyon. Malaking aligasyon yan. Pero mga kawok, widlan, may isang simpleng tanong, kung may ganitong kasunduan, kapalit ng endorsement, nasaan ang endorsement? Diyan nagiging interesante ang kwento, di ba? Okay, linawin natin ha. Linawin lang natin mga kaibigan. Hindi ko sasabihin automatic na nagsisinungaling si Sandro Marcos. Bakit? Dahil maaring nagkaroon nga ng negotiation. Maaring may nag-offer ng suporta. Maaring may conditions na inilatag para hindi natuloy. Posible naman yon eh. Pero kapag isa kang House Majority Leader at anak ng presidente at nagsasalita ka tungkol sa isang napakaseryosong political negotiation involving some of the highest positions in government, hindi sapat sa akin ang may tatlong tao, no? Sino? Kailangang eksaktong nangyari. Sino ang kasama sa meeting? May messages ba? May notes ba? May ibang witnesses ba? At pinakaimportante, ano ang nangyari pagkatapos? Dahil kung inilalabas natin ang ganitong explosive allegations, 4 na taon pagkatapos ng eleksyon, reasonable lang na humingi ang publiko ng detalye. Hindi ito simpleng kwentuhan sa kanto. Ito ay allegation tungkol sa kung paano maaring pinag-usapan ang kapangyarihan sa pinakamataas na antas ng gobyerno. At dito pumapasok ang historical record, Noong March 2022, inendorso ng isang faksyon ng PDP Laban ang kandidatura ni Bongbong Marcos. Pero malinaw ang reporting noon. Hindi pa yon personal endorsement ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Reuters reported noong March 22, 2022 na hindi pa malinaw kung sino ang personal na susuportahan ni Duterte at maging ang mga palace spokesperson noon ay nagsabing hindi malinaw kung kapareho iyon ng preference ng presidente. At hindi doon nagtapos. Noong May 3, 2022, 6 na araw bago ang eleksyon, iniulat ng Philippine News Agency na muling sinabi ni Duterte na hindi siya nag-endorso ng presidential candidate. So, Sandro, ito ang tanong. Kung humingi sila ng napakaraming posisyon kapalit ang suporta, pero hindi naman nagbigay ng personal endorsement si Duterte hanggang malapit na ang eleksyon, ano talaga ang nangyari sa negosasyon? Iyan ang kailangang ipaliwanag, mga kaibigan. At mayroon pang interesting historical context. Bago pa ang eleksyon, hindi naman secret na nagkaroon ng tensyon sa pagitan ni Rodrigo Roa Duterte, ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ni Pangulong Bongbong Marcos. Noong November 2021, tinawag mismo ni Duterte si Marcos na weak leader at spoiled child. Reported iyon maging ng government network sa PTV Channel 4, So isipin ninyo, November 2021, publicly criticizing Marcos. March 2022, Partido Demokratiko Pilipino, Laban faction, endorses Marcos pero hindi malinaw ang personal endorsement ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. May 2022, Duterte still says he is not endorsing a presidential candidate. And then, August 2026, lumabas itong kwento tungkol umano sa napakalaking demands kapalit ng suporta. Hindi ito sinasabing imposible. Ang sinasabi ko, kailangan natin makita
ang missing pieces. At pagkatapos pumasok ang palasyo. Ayon sa Palace Press Officer, sinabi raw ni President Bongbong Marcos tungkol sa kanyang anak, Kong Sandro will not lie. Nako. Okay, pero with respect, hindi iyon ebidensya. Natural lamang na pinagkapangkatiwalaan ng isang ama ang kanyang anak. Totoo po yan. Pero ang political allegation hindi napapatunayan dahil sinabi ng isang ama na trustworthy ang anak niya. Sa public accountability, hindi dapat maniwala kayo dahil anak ko siya. Dapat narito ang pangalan, narito ang timeline, narito ang record, narito ang corroborating evidence. Then, let the public decide. That is how serious allegations should be handled. Ay, nako. At gusto kong maging fair dito, Pareho dapat ang standard. Kung ang Duterte camp ay magsasabing gawa-gawa lamang ang kwento ni Sandro Marcos ng Ilocos Norte, hindi rin sapat ang simpleng hindi totoo yan. Kung may meeting, sabihin nila kung sino ang present. Kung walang demands, sabihin nila kung ano ang totoong pinag-usapan. Kung may version sila, ang pangyayari, ilabas din nila. Because this should not become another Marcos says this, Duterte says that. Supporters fight online. Tapos tayo, ordinaryong Pilipino, walang nalalaman. Hindi pwede yan. These are public officials talking about political power. The public deserve facts. We deserve facts, ladies and gentlemen. Pero Sandro Marcos has the bigger burden, ladies and gentlemen, here for one simple reason. Siya ang gumawa ng allegation. Kapag ikaw ang naglabas ng claim, ikaw ang unang inaasahang magbigay ng detalye. 3 tao raw. Name them. May incumbent government official daw. Who? May request tungkol sa executive secretary. Who specifically asked? Senate President, House Speaker. Anong eksaktong arrangement? Alam nyo, siguro kung ganyan, baka si Velasco siguro yung speaker o kaya sa GMA, ay nako, hindi po mangyayari to. Yung nangyayari sa atin, yung flood control scam natin, no? Ngayon, anong eksaktong arrangement? At bakit ngayon lang ito detalyadong inilalabas ni Sandro Marcos? Those are legitimate questions. Hindi yun pagiging pro-Duterte, hindi rin pagiging anti-Marcos. That is simply demanding accountability from someone making an extraordinary political claim. Kaya, para sa akin, mga ka-walk with land, hindi pa sapat ang impormasyon para sabihin bilang established fact na nahuling nagsisinungaling si Sandro Marcos, pero sapat ang public record para itanong, may butas ba sa kwento? Because the historical record shows that Rodrigo Roa Duterte did not personally endorse Bongbong Marcos for president even near the end of 2022 campaign. So kung totoong may malaking negotiation kapalit ang endorsement, ano ang nangyari? Sino ang 3 tao? Ano ang ebidensya? At bakit hindi natuloy ang endorsement? Congressman Sandro Marcos, kung gusto mo maging convincing ang allegation na ito, hindi kailangan ng endorsement ng palasyo sa credibility mo. Kailangan ng detalye, kailangan ng corroboration, at higit sa lahat, kailangan ng ebidensya. Mga ka-walk with land, kayo ang mag-analyze based sa documented timeline. Coherent ba ang kwento o marami pang kailangang ipaliwanag? Ilagay ninyo ang inyong analysis sa comments. But please stick tayo sa facts at respeto, Ako sila ng #WalkWithLan. Dito, hindi personalize ang inuuna. Facts muna, tanong muna, pananagutan palagi. See you sa susunod. Mabuhay po ang Pilipinas! Okay, hanggang sa muli.